So mga kamatis, mga kaibigan, nataalala niyo po ba yung mga nag-stand sa Maralique and Marilaki? Maralaki pala yung pronounce doon. Yung isa po doon, eto pong si John Louis Arguelles ay pumanaw na. So nung nakaraan po, yun po yung I think yung wake niya, yung tinatawag, and start na yata ng 40 days niya a few days ago. So eto, na maalam na yung mga kaibigan niya dito sa bandang dito. Ito yung mga kaibigan niya. Nagtataka lang ako bakit may face mask, 'di ba? Parang wala lang kasi usually kasi makikita mo yung mukha ng pumanaw 'di ba? So hindi natin alam kung bakit naka-face mask pa rin si Idol dito. Kaso kung titignan mo yung mga nag-share ako dito, grabe, puro bash yung inaabot pa rin hanggang sa dulo, 'di ba? Ito katulad dito, hindi to sa akin, sa ibang sa ibang Facebook to. Ayan, rest in soul, dakilang kamote. Tapos ayan, ito yung site kung saan na aksidente, may mga ganyang klaseng galawan. Ito, ha ha ha, dapat makabayad si Rex sa damages. Nabundol na rin siya kasi moklo kayo mga moko nga kasi bakit naka face mask yung deads na Superman na nahihiya ba, hugas kamay. So alam niyo yun, even to the very end of their lives, parang nababash pa rin. Sobrang talagang hindi worth it talaga na mag-exhibition ka for the sake of clout. So siguro kaya naka-face mask din dahil dito sa litrato na to, 'di ba? Parang yan yung get up niya kapag siya ay nagmomotor. Yan yung parang identity niya nung habang siya nabubuhay pa. Pero ang akin lang talaga, sana wag na lang pamarisan kasi nga hanggang sa dulo hindi talaga siya natatapos. Talagang meron pa rin sasabihin yung tao, and imbis sympathy yung maramdaman nila, iba yung nararamdaman nila, inis. Napalitan yung lungkot nila, napalitan ng inis. And yung storya kasi nitong si Motopush, ngayon masasabi natin na tapos na. It's over. Kaso yung sa kasama niya, I can't say the same. After the incident, mga kamatis, mga kaibigan, etong si Rex Ahmad, siya yung nakadilaw, di ba may nag-Superman doon, siya yon, si Rex Ahmad siya. Sabi niya ganoon, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po lubos na humingi ng paumanhin sa nangyari. Tao lang din po nagkakamali at dinawin ko lang po na okay na po doon sa pamilya ni Motopush. Humingi na rin po ako ng tawad sa pamilya niya. Masakit din po para sa akin ang nangyari. Pakiusap lang din po, itigil niyo na rin po yung panghuhusga kay Motopush bilang respeto na rin po sa pamilya niya, di ba? Well, gagawan nyo kasi yan Pwede naman kasi kayo magmaneho ng mabuti. Ang problema kasi, yung sa Marilaki kasi, yung mga riders doon kasi, yung parang tambayan ng riders yun ang nangyari ngayon, dahil sa kagagawa nila, ang daming LTO na nakatambay doon. And etong mamaya, papakita ko sa inyo yung results nung nangyari sa kanya. Pero ito yung initial na naging reaction niya. Nagkaayusan na sila ng pamilya since ang dapat kasing magdedemanda kung sakasakali man dito sa tao na to, yung pamilya, yung mga naiwan, yung estate nitong si John or si Motopush. Pero hindi na nila tinuloy. Kaso nga lang, dahil sa kamotehan nila, ito yung nangyari, di ba? And may mga nasaktan pa. I think 7 yung na-injured according to the news. So, ngayon, ang nangyari sa Marilaki ngayon, ang daming LTO ngayon doon. So, dahil doon, nasamon nila yung mga HPG and etong mga, okay lang naman to, itong mga kapulisan na to. Pero sana lang magbigay sila ng pang-permanent ba na solution dito. Kasi yung mga kamote na riders na yan, hindi naman mababawasan yan meron papalit dyan, meron merong mga aksidente dyan. Kasi nga, feeling nila, invulnerable sila. Yung konting biology lang ng ating katawan yung katawan natin, hindi yan nag-evolve to high speed na mga high speed na takbo or high speed na galawan. To an extent na kapag na-aksidente ka, pag nabali ang buto mo, matagal gumaling yan. Gets? Hindi tayo si Superman. So, wag nating subukan ng tadhana. Okay to. Para sa akin, okay to. Kaso, temporary solution yan. Band-aid solution yan kasi may nangyari. Diba? So, ito yung isang consequence nung nangyari. Pero meron pa. Ito na yung, kumbaga, yung nangyari doon kay Rex Ahmad, yung
kasama nitong si Moto Push. So after niyang ma-hospital mga kamatis mga kaibigan, ay pinapatawag siya ng LTO. Okay, ito muna yung unang nangyari. Pinapatawag siya sa LTO para i-explain kung ano yung nangyari. Ito, sabi dito, in a statement, LTO Chief Assistant Vigor Mendoza said the show cause order was sent to the residents in Lipa City, Batangas Province. Grabe, ang layo pala, no? Alam mo, hindi sulit talaga eh. Kasi biruin mo, pupunta ka pa sa LTO, sa kamay nilaan, di ba? I personally saw this video and although it was really tragic, that could not happen if they choose to be responsible motorcycle riders. Exactly. Yan yun eh. Wala kasing point yan, men. Like, kukuha ka ng konting clout, pero kung kakapalit naman ng konting clout mo, buhay mo, wag na lang, di ba? There will be a hearing on this case as part of the due process and I expect the rider to explain well since it is that what it at stake here is the privilege, privilege given to him by the government to ride a motorcycle. Tandaan natin na ang driving is not a right, okay? Pribilehiyo yan, privilege yan. At any point in time, pwedeng tanggalin yan kung inaabuso mo yung pribilehiyong binigay sa'yo ng ating gobyerno. And tandaan mo, yung mga sasakyan nyo, yung mga motor nyo, goes in very, very high speed. Tandaan nyo, yung basic natin sa physics, di ba? F equals ma. Force equals mass times acceleration. Ibig sabihin, kung ano man yung mabigat na yung motor na yan relative sa isang tao, tapos when you are accelerating at a very high velocity, di ba? And then you crash onto someone, you could kill someone. This is why you have to be responsible with the motorcycle that you are riding, di ba? Diyos mio, ano ba naman tong mga tao na to? Hindi na natuto. So eto, sinasamon siya. Kumbaga after niyang gumaling dun sa injury niya, pinatawag agad siya. Iyan ba, sulit pa ba yan na gawin niya yung mga katangahan na yan? 'Di ba? Alam mo, nakaka-relate kasi ko rito dahil nga meron ako mga kaibigan, yung kapatid ko din, nagdadaan dyan sa Maralique na yan. And ang kwento talaga nila sa akin, marami talagang kamote. Parang piso 5. Ito lang yung talagang nadali. Siguro mababawasan yan. After 1 week, after 2 weeks, babalik na yan. 'Di ba? Wala naman natututo dito sa Pilipinas. Ano akala nyo? So, ang LTO ngayon, mga kamatis, mga kaibigan, ay magpa-file sila ng mga kaso doon sa mga event organizer. Siguro, including na rin dito kay Rax Ahmed, kay Superman. Kasi nga, this is a very dangerous thing to do. Sabi ganun nung LTO chief. We will run after you wherever you are. Your action caused the death of someone. Yun nga. So, maghahanap sila ng magiging accountable dito sa mga galawan na to. Para hindi siguro pamarisan, para maging deterrent yan for future kamotes na pag ito ang nangyari, makakasuhan kayo. Mabuhay, kung na-deads kayo, GG. Pero pag nabuhay kayo, GG pa rin kaso may kaso, 'di ba? So sana lang ang wish ko lang kasi nga maraming tao talaga diyan sa Maralique na nagmomotor diyan eh. And of course, yung mga dumadaan diyan sa road na yan, sana lang wag na kayong magganyan kasi pag may na aksidente pa uli diyan, ayan na, pinapakita na ng LTO sa inyo na hahabulin nila kayo. So wag na. Enough na, top na, 'di ba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, condolence ulit dito kay Moto Push. Sana po, kapulutan natin ng aral. Yes, alam ko, naiintindihan ko kung ba't nyo binabash. Pero yung aral na lang sana, na yung defensive driving na tinuturo sa atin na nung kumukuha tayo ng lisensya, applicable lagi yun. Okay, wag nating subukan ang tadhana. Hindi sulit maging kamote, hanggang dulo binabash ka. Yun lang naman yung sa akin for today. Condolence ulit, Moto Push. Wag sanang tularan yung nangyari at kapulutan ng aral. Gege, mga lord.